Magandang araw po mga kabarangay. Nandito na naman po tayo para sa ating weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat tayo ay maayos naman ang kalagayan. No? At syempre, buwan ng Mayo na. No? And before you know it, ay halfway through na po tayo sa taong 2026. So ano ba mga kaganapan natin sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una, syempre, we're very happy to share na in full swing na po ang ating mga programang pangkalusugan dito sa Barangay San Antonio. So syempre, apart from our regular health programs, no, sa ating health center, mga libreng check-up, libreng gamot, no? So the barangay has also initiated, no, several key programs, no, mga pilot programs natin, no, para i-promote pa ang overall health and wellness. At isa dito syempre ang ating BSA Balik Super Alindog program, no, which we launched last year, no, and we are now on our second year. At syempre, layunin ng programang ito ay again i-promote ang overall health and wellness and to promote an active lifestyle, no, sa ating mga kabarangay, no, particular sa ating mga barangay employees. Syempre, nais natin ma-minimize din, no, yung mga chronic diseases. So sabi nga natin, itong Balik Super Alindog program natin is a prevention. No? Prevention is better than cure. No? Sabi nga nila. So syempre, itong programa pong ito, no, ay supported rin ng ating CSO partner, ang Kaya ROI. So syempre, nagpapasalamat din ako sa ating mga partners. No? And this year, nilunsad din natin ang family edition ng ating Balik Super Alindog na hindi lang pang individual, kundi pati yung kanilang mga family members, no, ay kabilang na rin sa ating imo-monitor, no, pagdating sa kanilang overall health and wellness. So, syempre, nung nakaraang Monday, no, during our flag raising ceremony, no, ay kinilala natin ang ating mga participants na naging achievers nitong first quarter ng ating Balik Super Alindog program. At syempre, ang Kaya ROI, no, ay nagbigay rin dati ng token. So nagdagdag pa tayo ngayon ng mga tokens naman, no, sa ating mga achievers. No? Simple way to inspire them, no, sa kanilang naging achievements, no, this first quarter of the year. So again, ako'y nagpapasalamat sa ating mga collaborators, mga partners para sa Balik Super Alindog program. At syempre, ang aking pagpapasalamat din sa ating mga participants. No? Maraming salamat, no, for your enthusiasm. No? Keep it up. No? And of course, most importantly, sa ating health and nutrition team, no, for spearheading the Balik Super Alindog program. At syempre, naging very successful din po ang ating isinagawang Operation Tuli, no? Our Libreng Tuli program in collaboration with the Pasig City local government. So ito isinagawa nung nakaraang linggo, no? Dito sa may Kapitolyo, Barangay Kapitolyo. And higit kumulang 15 bata, no? 15 brave boys, no? Ang successfully naka-undergo ng ating programa pong ito. No? So may mga ilan, no, na dapat mas marami pa diyan, no, pero may mga ilan na hindi pa ready, no, hindi pa qualified. So next year, no, ilinya natin kayo, no. So of course, ako ay nagpapasalamat sa mga sa ating mga participants, no, ang tatapang, no. Syempre yung iba medyo struggle ng konti pero nakaraos din. Siyempre, sa very supportive parents na nandoon din, no, habang inaantay, no, parang graduation, naantay lumabas ng kwarto, no, na kung saan isinagawa ang ating libreng tuli. Of course, Barangay Kapitolyo, maraming salamat for hosting us. And of course, most importantly, sa ating health and nutrition team and sa Pasig City LGU, no, for this very timely, no, sakto sa summer, no, itong napakagandang programang ito para sa mga batang San Antonio. At syempre, ang Barangay San Antonio, no, we've been known, no, for various collaborations, partnerships. So syempre, ang ating barangay ay patuloy sa ating pagpapalakas pa ng ating community relations. No? Syempre, we want as much as possible to promote inclusivity dito sa Barangay San Antonio. So unang-una, syempre, ang aming pagpapasalamat
sa Mother Earth Foundation na kamakailan ay nagsagawa ng isang seminar, short talk, patungkol sa proper waste segregation. So this was spearheaded by our senior citizen na si Tita Sonia Mendoza, at ito'y ginawa sa Residencia 888, na kung saan siya po ay isang residente rin. At ang layunin ng short talk na ito, parang pep talk na ang nangyari, ay to gather as much of our kabarangays, and to make them aware of the importance of proper waste segregation, yung food waste collection, and of course in attendance, bukod sa mga residente, mga kasambahay sa Residencia 888, kasama din ang inyong lingkod. Of course, ilan sa ating Clean and Green team. And of course, ang Pasig City LGU, which was led by no less than Sir Allen Angeles, head of our Solid Waste Management Office. So nakakatuwa na we do have residents na talagang advocates. And ang nais lamang ay ibahagi ang kanilang kaalaman, spread ang kanilang advocacy, and to provide as much solution sa ating community. Yun ang mga magaganda, yung talagang nakikipagtulungan sa ating pamahalaan for the greater good. So we're very excited for our rollout ng ating collaborations. Now, even yung collection ng used cooking oil, alam ko yan, isa sa pilot condominiums natin. Magiging pilot condominiums natin ang Residencia 888, pagdating po dito po sa environmental initiative po na ito. So again, maraming salamat sa Mother Earth Foundation, kay Tita Sonia, maraming salamat kay Sir Allen ng Pasig City LGU, si Sir Vic ng SWAMO ay naandun din, yung ating taga-dispatch ng ating garbage trucks dito sa ating lungsod ay nakasama din natin. Of course, sa ating mga residente, and sa ating Clean and Green team. Again, we wish all the best dito sa ating collaborations para sa ating kalikasan in the future. At syempre, naging maayos din po, naging maganda ang ating pagdalo sa monthly fellowship meeting ng Association of Building Managers of Ortigas Center Incorporated. Ako'y nagpapasalamat sa inyong usual na mainit na pagtanggap sa Barangay San Antonio, and for allowing us to share some of our activities, mga updates natin dito sa ating barangay, mula sa ating 4-day work week, sa ating bagong revenue ordinance, and overall update ng ating peace and order situation dito po sa ating komunidad. Of course, nagpapasalamat din ako sa OCAI, Ortigas Center Association Incorporated, sa inyong walang sawa na suporta sa Barangay San Antonio at yung wala ring tigil na ating koordinasyon para sa ma-address ang iba't ibang mga concerns, mga pangangailangan dito sa ating Central Business District. So again, maraming salamat at always align tayo. Again, ang lahat ng ito ay ginagawa naman po natin para sa ating komunidad. So muli, sa ating mga key organizations sa Ortigas Center, sa OCAI at sa ABMOSI, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. And isang important announcement lamang po, mga kabarangay. So again, the Pasig City Government has collaborated with all barangays of our city, and ang bagong kolaborasyon na ito ay ang paglalapit ng serbisyo para sa ating mga PWD, particular ang PWD validation. So kung dati ang validation ay ginagawa ng one-time, big-time lamang, o kaya 2 days na kung saan naintindihan naman po natin marami ang hindi nakakapunta because of their busy schedules also. So ang naisip na solusyon ng ating lokal na pamahalaan ay magtalaga ng isang tao, isang point person sa bawat barangay para magkaroon ng schedules ng validation. So sa Barangay San Antonio, meron nang naka-designate na personnel ng Pasig City Local Government to do the PWD validation every Wednesday and Thursday from 9 a.m. to 3 p.m. And this will go on until September 30,
2026. No? So sa ating mga PWD members, no, dito sa Barangay San Antonio na hindi pa po nakapagpa-validate, no, you can come, no, during these days, no, doon sa takdang oras, no, para makapagpa-validate na. No, mabilis lamang po, no, nakita ko yung mga na-witness naman natin how fast and efficient ito ang ating PWD validation na ginagawa dito po sa ating barangay hall, no? Dito lamang sa second floor ng ating barangay hall sinasagawa. At syempre, anong kahalagahan ng validation? No? Unang-una, no? Para malaman kung updated ang ating PWD records. No? Pangalawa, no, is to really see kung tayo'y may updated card pa ng PWD. No? As we know, some up to a certain time ay maglalapse na ang kanilang card and magkakaroon ng new assessment kung sila pa ay qualified, no, para sa PWD membership. Dahil of course, no, isang magandang balita naman, yung iba ay gumagaling din naman po, no, sa kanilang kalagayan. So syempre, kumbaga parang nakagraduate rin naman po sila. But for some, no, we know that there are some cases na permanent, no, yung pagiging PWD member. So ina-update lamang po, no, ang kanilang record. So ano bang benepisyo pag updated, no, ang ating PWD records? Siyempre, no, you will be qualified sa iba't ibang benepisyo ng ating lokal na pamahalaan. Of course, pati ng ating barangay, no, in terms of assistance sa inyong pagiging bahagi ng ating PWD group dito sa Barangay San Antonio. At isa sa mga benepisyo, siyempre, no, yung natatanggap din na konting pamasko, no, hatid ng ating lokal na pamahalaan. So sa ating mga kabarangay na PWDs na hindi pa nakakapagpa-validate, no, na may mga concerns, may mga queries, no, please don't hesitate to coordinate, no, with our PWD staff. Staff coordinator po natin, si Ms. Berna Binarao, no, and she will be very happy to assist you, no, sa inyong mga pangangailangan, lalong-lalo na sa validation ng inyong PWD records. And of course, mga kabarangay, again, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa ating mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating barangay employees, the barangay council, the SK council, our social media team. Maraming salamat. Of course, sa ating mga benefactors, collaborators, mga donors, mga community partners natin, maraming salamat po sa inyo. And of course, sa ating mga constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin, no? Maraming salamat sa inyong mga feedbacks, no, yung mga concerns na inyong napaparating sa amin. No, rest assured, no, best efforts po lagi ang Barangay San Antonio to resolve, no, kung ano man ang ating mga iba't ibang mga concerns dito sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa Barangay San Antonio. So again, magpatuloy lamang po tayong magdasal. Again, there's so much to be thankful for. So huwag lang natin kakalimutan na tayo'y manalig, no, at patatagin ang ating pananampalataya. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.